Naranasan mo na bang ma-stress kahit wala namang isang malaking problema? Pero kahit maliliit lang ang problema, bakit parang sabay-sabay? Alam mo katambay, ang stress, di laging galing sa isang mabigat na pangyayari. Minsan, galing siya sa 10 maliliit na bagay na sabay-sabay dumarating. Isang deadline dito, isang message doon, isang bill na hindi mo inaasahan. Tapos may taong magtatanong pa ng, kamusta? At bigla kang mapapahinga ng malalim. Hay, hindi ka naman galit. Hindi ka rin umiiyak. Pero parang laging may nakasabit sa dibdib mo. Parang may invisible backpack ang suot na hindi alam kung kailan dumadagdag ang laman. At ang problema, kapag nasanay ka na sa stress, iniisip mo, normal na lang siya. Parang background noise na lang. Hindi mo na napapansin na pagod ka na pala. Kaya mahalagang tandaan ang Psalm 46 verse 1 na nagsasabing ang Diyos ay our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Hindi sinabi na help lang kapag tapos na ang trouble. Sinabi, present help. Ibig sabihin, nandyan siya habang nangyayari ang stress. Isipin mo yung mga Israelita sa disyerto. Walang Google Maps, walang Waze, walang convenience store. Araw-araw kailangan nilang magtiwala kung may pagkain bukas. Kung tayo yun, baka araw-araw tayong stressed sa meal planning. Pero doon, tinuruan sila ng Diyos na ang provision niya hindi laging advance, madalas daily. Ang stress hindi nawawala dahil gumaan ang buhay, kundi dahil may sumalo ng bigat. Sa Matthew 6:34, sinabi ni Jesus na huwag nating alalahanin ang bukas dahil laging sapat ang biyaya niya para sa atin. Hindi niya sinabing huwag magplano, ang sinabi niya, huwag mong dalhin ang bukas sa balikat o ngayon. Galing siya sa future na ini-imagine pa lang natin. Stress sa bagay na wala pa. Pressure sa sitwasyong hindi pa dumarating. At sa kakaisip ng bukas, hindi na natin napapansin na may tulong pala para sa ngayon. Parang grocery shopping yan. Kumuha ka ng cart kahit bibili ka lang ng isang tinapay. Pagdating mo sa counter, puno na ang cart at hindi mo alam kung paano yun nangyari. Ganon ang stress. Unti-unti siyang nadaragdagan kapag hindi mo napapansin. Ang stress ay senyales na sinubukan mong hawakan mga bagay na hindi mo kayang buhatin mag-isa. Ang pahinga, hindi laging pagtigil sa ginagawa. Minsan, paglipat lang ang pinagugugutan ng lakas. Pag masyado kang nakatingin sa responsibilidad, mawawala sa iyo ang perspective na may Diyos na mas malaki kaysa sa listahan mo. Kaya kung stressed ka ngayon, katambay, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin, may bigat kang dinadala. At ang bigat na yan, hindi mo kailangan buhatin mag-isa. Hindi mo kailangan ayusin ang buong buhay mo ngayong araw. Kailangan mo lang harapin ang nasa harap mo. Ang bukas ay sariling tulong. Ang ngayon ay sapat na grace. Kung pakiramdam mo overloaded ka na, naka-oras na para ibaba ang ilang bagay at ipaalala sa sarili mo na may Diyos na handang sumalo. Hindi ka nag-iisa sa stress na to. At kahit mabigat ang buhay minsan, may lakas na available. Hindi galing sa'yo, kundi galing sa Kanya. Huminga ka, hindi dahil solved na ang lahat, kundi dahil may kasama ka sa gitna ng bigat. At minsan, sapat na yun para magpatuloy.